Yung nabili kong ganito na lagayan ng bigas, 10 kilo nga lang yung kasya kaya pagka bumibili nga si SD ng 25 kilos, lagi nga naiiwan dun sa sako yung sobra. Kaya ito, bumili nga ulit ako ng isa pang paglalagyan pagkatapos naubos na nga rin yung tina na ginagamit ko pagka naglalaba ako ng mga puti. Kaya bumili nga ulit ako ngayon ng 1 kilo. Maaga ako nagpunta ng palengke para nga bumili ng uulamin namin. Dumaan na nga rin ako dun sa tindahang pinagbibilhan namin ng mga paninda at bumili ako nitong mga kulang ng paninda sa labas. Nung mga nakaraang araw, puro ginisang gulay, pritong isda o di kaya manok yung niluluto ko. Namiss ko nga yung nilagang gulay na sinasawsaw sa bagoong. At ngayong may pasok na nga sa school yung mga chikiting ko, halos araw-araw na nga ako naglalaba dahil ayaw ko nga natatambakan ng labahan. Napakahirap magsampay sa taas. Ang late lang kasi ng sampayan namin pagkatapos na sa loob pa nga ng bahay. Ayaw na ayaw ko pa naman ng maraming sinampay. Parang ang dilim kasi ng loob ng bahay. Lulangga, magandang araw. Hindi ko maalala kung kailan ko ba binili yung gantong lalagyan ko ng bigas kung nung nakaraang taon ba o ngayong taon. Ganito nga lang din yung kaliit kaya yung kasya lang doon is 10 kilo. Pagka bumibili nga kami ng bigas pagkasahod ni SD, may natitira pa nga sa sako. Yung dati kasing lagayan ko ng bigas na balde ng biskwit, hindi ko na nga malagyan niya yun ng bigas dahil ginagamit ko na nga yung pagka naglalaba ako. Kaya pagka napuno na nga yung ganyang lagayan ko ng bigas, yung sobra doon inaiiwan na sa sako. Naubos na nga rin pala yung tina na ginagamit ko pagka naglalaba nga ako ng mga puti, kaya bumili nga ulit ako ngayon ng 1 kilo. Pagkatapos ko nga matanggalan ng balot, yung isa ko pang binili na lalagyan ng bigas, nilagay ko na nga rin kaagad dito sa pinaglalagyan ko nung nauna ko ng binili. Bago ako nag-order niyan, tiningnan ko nga muna kung kakasya yung 2 pirasong ganyan dito sa may lalagyan ko. At since kakasya naman niya, kaya napa-order ako ng isa. Namili nga rin pala ako ng mga kaunting paninda. Bumili ako ng mga chips na naubos na. Pagkatapos naubos na nga rin yung matitigas na tinapay na nilalagay ko sa labas. Yung mga chikiting ko, pagka nakikita nga nila na nagdi-display ako ng mga paninda, palagi nga yan sila nagpipresenta na silang na nga lang daw yung maglalagay. Kaya yung magagaan, hinayaan ko na nga na si Bunso yung mag-display. Yung mga matitigas na tinapay na doon ko nga nilalagay sa labas, siya na yung naglagay doon. Halos araw-araw naman na kami namimili at nagpupunta nga ng palengke. Kaya kaunti nga lang itong pinamili namin niya. Yung mga naubos na o paubos na dito sa tindahan, yun nga lang yung binibili namin dahil kinabukasan naman pumupunta sa palengke si SD. Nung mga nakaraang araw pala, palagi nga yung niluluto ko ginisang gulay, pritong isda o di kaya pritong manok. Kaya ngayon namiss ko naman magnilagang gulay pagkatapos sinasawsaw sa bagoong. Pero dahil nga may manghang akong suka, ito na nga lang muna yung pinagsawsawan ko at nilagyan ko ng asin. Pagkatapos ko naman makakain, inasikaso ko na nga rin kaagad itong mga labahan ko. Ngayong may pasok na sa school yung mga chikiting ko, halos araw-araw na nga ako naglalaba. Maliit lang kasi yung space na pinagsasampayan ko sa taas at nasa loob pa nga ng bahay. Ayaw na ayaw ko pa naman ng maraming ang sinampay sa loob ng bahay. At habang inaantay ko nga na matapos yung sinalang kong labahan, binuksan ko naman niya itong dumating kong parcel. Yung mga chikiting ko, pagkapauwi na nga kami galing sa school, palagi nga sila nagtuturo ng mga siomay na binibinta sa labas. Tapos pagka hindi ko naman niya sila binibilhan, nagre-request na nga lang sila na kami na nga lang daw yung magluto dito sa bahay. Hindi naman kami makapagluto dito sa bahay dahil nga yung ginagamit kong kaserola pagka nag-i-steam ako'y nabutas kaya pinag-ipunan ko nga para makabili kami ng steamer. Hindi naman to ganong kamahal kaya nga lang sinisingit ko lang to sa budget namin. Hindi ko to pwede bilhin ng biglaan dahil nga pagka binili ko to bigla-bigla, baka nga street buong 1 linggo magdildil kami ng asin. Hindi pa naman tapos yung sinalang kong labahan kaya ito at mag-aasikaso na nga muna ako ng uulamin namin. Nagsasawa na rin siguro yung mga chikiting ko sa saluyot, malunggay, pati na nga rin ng alugbati na sinabawang kaya itong kalabasa na nga lang muna yung lulutuin. Nung nakaraang linggo pa pala ako naubusan ng tina, nakalimutan ko nga mag-order kaagad kaya pagka naglalaba nga ako, doon na muna ako kumukuha sa tinda ko yung papiso-pisong paninda kong tina. Sa isang salang ko ng mga puti, ilang pirasong tina nga yung nakukuha ko doon sa paninda ko dahil kaunti lang naman yung laman ng tigpipiso. Pagka naglalaba kasi ako, pag nakikita ko nakaunti na nga lang yung tina doon sa lalagyan ko, nag-order na ako niyang kaagad kaya nga lang nung nakaraan nakalimutan ko na paubos na pala. Gamit ko pa naman yung tina pagka naglalaba nga ako ng mga puti dahil sinasabay ko nga yan sa paglalagay ng sabon. At sakto nga ngayon na maglalaba ako, dumating yung in-order kong tina at may magagamit niya ako sa paglalaba dito sa mga puti. At ay lang muna, maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!